Alright guys, so bago nating start yung vlog, sa totoo lang medyo magalo yung vlog na to dahil sobrang biglaan lang din. Dahil binisita nga natin yung minivan natin sa Dasma, tapos napadaan na rin tayo dito sa may Kansai Group Motors, which is dito sa last episode natin. Kung napanood niyo itong episode na to, marami ako nakitang questions sa comment section. And ang ginawa ko is tinanong ko sila, since wala akong may interview dun sa mismong shop, ang ginawa ko is tinanong ko na lang kung ano nga ba yung mga questions niyo sa last episode natin. And pagpasensyahan nyo na dahil hindi ko lang, medyo magulo kasi dahil biglaan nga yung vlog, hindi ko na napagplanuhan. Bigla na lang talaga ako nag-vlog dun sa shop nila. Tapos may mga na-feature din ata akong may mga na-feature din ata akong minivan doon or sasakyan. And then, siguro parang dito, sinagot ko na lang yung mga tanong ninyo regarding dun sa vlog natin mga tol. So, ayan, I hope you enjoy the vlog. And pag may mga questions kayo, ilalagay ko na lang dito yung contact number nila at FB page. Bali yung shop pala is sa may General Trias. Mapipin nyo naman mga tol kung gusto nyo pumunta Kansai Group Motors. Or else, PM nyo ako, pwede ko kayong samahan or pwede tayo mamili ng unit dun just in case na interested kayo. And may mga contacts na rin naman tayo dun kung gusto nyo kumuha ng unit. So, ayan. Ito na. Proceed na tayo sa may vlog natin. Let's go. Bumalik tayo dito sa shop na last episode natin, which is the episode 7, dahil marami akong nakitang tanong regarding sa mga units nila and mga questions kung paano nga ba sila, kung ano nga ba yung mga inclusions pag na-release na nila yung unit. So ngayon, bisita muna tayo sa isang unit nila na medyo hindi pa tapos, pero check natin yung finishing muna nila. Tapos mamaya, sasagutin ko yung mga questions ninyo regarding dito sa mga units na binibenta nila. Tara! Mamaya, titignan ko yung mga questions din. Nandito na rin yung mga tanong and mga sagot ninyo kasi tinanong ko na rin siya bago ko siya i-vlog kanina. So, ito yung mga unit nila. Converted na to. Nagbebenta rin pala sila ng mga as-is dito. So, ayan. Pakita mo. Meron silang, I think, DA64B ata to kung di ako nagkakamali. Tapos, meron din silang, I'm not sure kung Stingray to or Pallet. Kasi, parang pare-parehas kasi nalilito na ako. So, ayan. Converted na yun. Kung makikita ninyo, pakita mo. Converted na. Tapos, ayan o. Yan. Meron din sila. Puro malilit na ano. Tapos, meron silang pick-up. So, check natin yung isang sample nila sa loob naman mga tol. Tignan natin kung paano yung pagka-convert ng dashboard nila, kung malinis ba. So, tignan natin. Actually, hindi pa to finish kasi sinabi ni sir or ma'am na hindi pa daw masyadong finish yung mga babagsak dito. Parang ibabuffing pa nila tapos may mga konting ayusin pa. So, tara. So, ayan. Kung makikita ninyo yung pagka-convert dito, yan. Kung nakikita ko naman sa dashboard, may mga konting-konting ano lang naman din. Hindi naman ganun ka kitang-kita yung mga tawag dito, pagkahiwa. Pero malinis naman yung pagka-convert ng dashboard nila. So, ayan. Tapos, lambot din ng ano kasi hindi pa kasi open. Hindi ko rin may try. Tapos, pagdating naman sa ano, sa ceiling, parang ini-stock lang kasi pwede ka naman dito kasi mamili, pwede mong papalitan yung ceiling or pwede mong i-stay as stock lang. Ayan mga tol, sasagutin ko lang kasi mga questions niyo kaya gumawa talaga ng vlog at bumalik din dito. So sabi niya, ano nga pa yung inclusions pag bumili ka sa kanila? So sabi dito ni ma'am, ang inclusion sila is conversion, aircon, body paint, upholstery, new battery, tsaka LTO. Tapos, sa mga magtatanong kung ano nga ba daw yung conversion na ginagamit nila. Ang conversion na ginagamit daw nila is rack and pinion, and then puro bago daw talaga yung pinapalit nila. So, 'di ba tatlong conversion yan, yung baki-baki, rack and pinion, tapos yung okay. So, yung ginagamit nila is yung rack and pinion nga. And then para sa magtatanong ilang weeks ba siya matatapos or months, 2 to 3 weeks daw matatapos na agad yung unit as per doon sa secretary na interview natin kanina. So para pala sa mga magtatanong, kung may installment ka ba rito, so wala daw installment dito, pero may ka-partner sila na financing, which is i-PM mo lang sila tapos isisend nila yung picture ng requirements. Then kayo na yung mag-uusap kung paano yung process nila. So ilalagay ko dito yung ka-partner nila na financing, Global Dominion Financing daw yung ka-partner nila. So PM nyo lang si Kansai Group, isisend nila yung requirements tapos kayo na ni Global Dominion na mag-uusap regarding dun sa pag-finance ng sasakyan. Check natin yung mga available units dito. So may mga, alam mo, may mga sobrang rare talaga na unit dito kasi yung kung naalala nyo, di ba may thumbnail ako na na isang unit, 25th edition pala siya. So ito yung mga unit nila, converted na yan,
Parang may may-ari na nito eh. So, ayan, converted na rin to. Ano ba to? Pallet? Parang pallet siya eh. Itong unit na to yung tinatanong sa atin sa vlog. Ito, sinabi kasi sa ano. Parang ano siya, Wagon R 25th edition anniversary. Tingnan natin sa likod. Wagon R 25th anniversary. So, parang limited edition to na hybrid. So, tingnan natin yung likod. Yan. Ganito yung likod niya. Grabe. Hindi na. Tingnan natin yung kasya ako. Sakto. Ito kasi nagustuhan kong unit doon sa last vlog natin kasi ito yung sobrang kakaiba talaga. As in, para siyang Wigo dito sa Pilipinas. Pero Wigo na pinalapad. So, check ulit natin yung loob. At check natin yung gitna. Ayan o. Yan yung gitna. Power window na rin ata siya. So, sobrang rare yung unit na to. Tapos, yan. Ayan o. Makikita ninyo na sobrang laki talaga yung ano niya. Tapos, dito yung screen. Ano siya? Automatic. Wala siyang 4-wheel drive. Pero ang dami niyang switch dito. Tapos, malinis o. Malinis yung pagka-convert nila ng dashboard dito. Sobrang linis. Yan. Tapos, mataas din yung ceiling niya. 5'9" yung height ko. Sobrang luwag pa sa akin. Sobrang ganda. Kung may budget lang ako, bibiling ko to eh. Kaso nga lang, nakabili na tayo, diba? So, all goods to. All goods. Yung Wagon R pala mga tol, nilabas siya nung, kasi 25th anniversary nakalagay ito sa likod. Wagon R 25th anniversary, nilabas siya nung 2018. So, bagong-bago lang talaga tong unit na to. And, regarding doon sa makina, marami kasing lumalabas. So, hindi ko rin kasi matanong, medyo busy kasi mga tao dito. Pero, I'll do research lang dito. So, i-update ko na lang kayo or ilalagay ko na lang dito yung details sa dito sa ating screen. Tapos, just in case may mga idea kayo sa mga JDM enthusiast dyan, comment nyo na lang kung ano nga pang klaseng sasakyan to dahil sobrang kakaiba talaga nito. And para pala sa mga interesado, ang sabi ni sir nasa 265,000 nito, fully recon na. Meaning, pag sinabi kasing recon, which is kumpleto na, nandyan na yung pintura, rehistro, lahat ng gusto mong letter C kung anong kulay gusto mo. Basta complete na, ilalagay ko rin lang dito, which is yung sinabi ko rin naman kanina. So, ito yung Wagon R na sobrang rare din talaga, na wala pa akong nakikita. Kasi normally, ang mga units talaga na lumalabas dito sa Pilipinas, Stingray, Pallet, yung mga minibats ka na D64, D17. Pero ito, sobrang limited edition dahil yun nga, 25th anniversary niya doon sa Japan noong 2018. So, ito yung nilabas nila na unit. So, check natin yung isa pang unit nila. Tapos, baka doon ko lang siguro din tatapusin yung vlog. Let's go. So, ang ganda rin ng unit na to mga tol. Kakaibang unit oh. Ayun oh. Ewan ko nang tawag dito pero check na lang din natin. So, napakaganda nung unit niya. Ito yung finish unit nila na isa mga tol. Medyo finish na rin siguro to. Smiley siya. Yan yung unit niya. Maganda rin yung pagkapintura niya. Ayun o, pag nabapping pa to, alam ko ibawapping pa to. Tapos check natin loob. Oh, pula rin yung loob. Ayun o, pulang-pula yung loob. Malinis din. At tapos, ang ginagamit nila is speaker carpet. Ayun o. Speaker carpet. Tignan natin yung harap. Tapos, normally, yung matting na ginagamit nila is parehas nung mga nakikita kong matting. Yan. Parang nasa DA64W rin to. Tapos, tignan natin yung pagka-convert nila. Malinis na. Actually, medyo malinis din talaga sila gumawa ng dashboard. Ayun o. Hindi mo masyadong mahalata yung pagkaputol nila. Tapos, yun kasi usually yung tinitignan ko kung paano sila gumawa ng dashboard or kung gaano kalinis. Then, pagdating naman sa ilalim, yan, actually hindi pa nga kasi talaga masyadong finish. Pero, all goods na rin. Para sa akin, okay na rin naman. Basta ipapalinis mo lang talaga yung mga gilid-gilid to. Pero feeling ko lilinisin naman nila to bago nila i-release. Tapos, yan. Meron siyang ayun meron siyang upuan sa likod. Ganito pala yan wala laman. So yan, malinis naman. Ito pa gusto ko, may speaker pa sa likod may speaker sa likod. So all goods din naman yung pagka-convert din naman nila rito. Mas maigi mga tol, i-check nyo lang personally
Ilalagay ko lang din yung number nila. Tapos, check nyo na lang din personally kung okay ba nga ba yung pagka-convert nila. Mas maigi rin kasi, mas maigi rin kasi nakikita nyo sila ng personal. Hindi lang sa vlog. So, yan yung unit nila. Let's go. Guys, para sa mga gustong pumunta rito, ilalagay ko na lang lahat ng details nila. Tapos, ayun yung ano nila. May kita nyo naman dito, pag pinin nyo naman Kansai Group Motors, dalawa kasi yan. Isa dun sa may bandang malapit sa Maple Grove. Tapos isa rito para, dito kasi yung mga bagsakan nila, tapos yung mga finish unit din nila. And then, may kita nyo Kansai Group Motors, may kita nyo naman yan. Pag pumunta kayo dito, tapos lapitan nyo lang kung sino yung pwede. And ilalagay ko na lang dito yung mga contact numbers sila and Facebook page kung sakaling interesado kayo. Or, i-PM nyo ako sa page ko just in case gusto nyo kumuha ng mga units dito. So, yun lang. Maraming salamat and I hope nasagot ko yung mga tanong niyo. I-comment nyo lang dito kung may mga questions kayo regarding dito sa shop na to. So, maraming salamat and this is Ship Vlogs. See you next vlog, everyone. Peace out.